Isang sekretary si Karina ng isang CEO na si Eduardo Castillo. Biyuda na si Karina at may dalawa siyang anak na babae. Masakit para kay Karina na mabiyuda kaagad, lalo na't bata pa ang mga anak nila. Pero dahil siya na lamang ang inaasahan ng kanyang mga anak, ay nagpursige nga siyang maghanap kaagad ng trabaho kahit isang buwan pa lamang mula nang mamatay ang kanyang asawa. Iniiwan na lamang niya ang dalawang anak niya sa kapitbahay nila at inuupahan na lamang niya ito. At dahil lagi silang magkasama ni Eduardo, dahil sekretary nga siya nito, ay unti-unting nagkagusto sa kanya si Eduardo. At ganoon rin naman siya. Pero itinatago niya iyon. Dahil sino nga ba naman siya? Isang biyuda at may dalawa ng anak. At batid niyang hindi siya nararapat para kay Eduardo, na isang mayaman at binata pa. Ngunit hindi nagtagal, ay nagtapat na sa Eduardo na may nararamdaman na ito para sa kanya. Napakasaya niya nang malaman niya iyon at ipinagtapat rin niya na gusto niya ito. Kahit alam ni Eduardo na maaga siyang nabiyuda at may mga anak na siya, ay nagustuhan at tinanggap pa rin siya nito. Para kay Eduardo ay hindi masama kung may mga anak na siya at handa siyang tumayong ama sa mga ito. Labis ang pasasalamat ni Karina dahil hindi niya akalain na may lalaki pa rin palang tatanggap sa kanya. Ngunit naging lihim ang kanilang relasyon dahil na rin sa pamilya ni Eduardo. Ayos lang naman iyon para kay Karina at nangako rin naman sa kanya si Eduardo na sa tamang panahon ay ipapakilala rin siya sa pamilya nito. Kahit lihim lamang ang kanilang relasyon, ay lagi namang ipinaparamdam ni Eduardo kung gaano niya ito kamahal. Lihim din silang nagkikita sa condo unit nito. At sa bawat pagkikita nila, ay may nangyayari sa kanila. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng hindi nila inaasahan dahil nabuntis itong si Karina. Masayang masaya si Karina nang malaman niyang buntis siya at kaagad siyang nagtungo sa opisina ni Eduardo upang ipabatid dito na nagdadalang tao siya. Bilang patunay na buntis nga siya, ay dala niya ang ginamit niyang pregnancy test. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng opisina nito, ay nakita niya ang magulang na babae ni Eduardo na si Amanda. Kagad na tumayo ang ginang at nilapitan siya nito na baka sa mukha ang galit. Hinagod pa ng tingin ang kanyang kabuuan, saka siya nito tinawanan ng mahina at muling lumingon kay Eduardo. Umiling-iling naman si Eduardo dahil batid na nito na sasabihin na ng kanyang ina ang tinatago niyang sikreto kay Karina. At tuluyan nang sinabi ni Amanda ang patungkol sa fiancé ni Eduardo na isang flight attendant sa Australia. Dahil doon ay nanlaki ang mga mata ni Karina. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking mahal na mahal niya at ama ng magiging anak niya ay may ibang babae palang pakakasalan. Pakaramdam niya ay gumuho ang mundo niya na para bang pinagbagsakan ng langit at lupa. Napatulala na lamang siya habang sunod-sunod na umaagos ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Tama ang narinig mo mula sa akin, Iha. Malapit nang ikasal si Eduardo kay Sarina. At ito ang tatandaan mo. Tigilan mo na ang anak ko. Huwag mo siyang gamitin para makaahon sa kahirapan. Kayong mahirap talaga. Para kayong linta na dikit ng dikit sa aming mga mayayaman. Para lamang makaahon sa kahirapan. Panglalait ng ginang sa kanya na mas lalong nagpatulo ng kanyang mga luha. Enough, ma'am. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan si Karina. Mahal ko siya at ako ang unang nagtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. Saka kayo lang naman ni Daddy ang may gusto na pakasalan ko si Sarina eh. Kahit hindi ko siya mahal. Tumigil ka, Eduardo. Papakasalan mo si Sarina sa ayaw at sa gusto mo. At ikaw naman babae ka. Name your price. Ibibigay ko. Layuan mo lang ang anak ko. Galit na sigaw ni Doña Amanda, saka ito badabog na lumabas ng opisina ni Eduardo. Naiwan naman ang dalawa habang humahagulgol ng iyak si Karina. Naupo na lamang siya sa sahig dahil nanlambot siya sa kanyang mga natuklasan. I'm sorry, love, kung hindi ko sinabi sa iyo ang patungkol kay Sarina. Maniwala ka sa akin, hindi ko siya mahal. Sina Mami lang talaga ang gustong ipakasal kaming dalawa dahil mas mayaman ang pamilya nila Sarina. At ang mga magulang niya ang tumutulong noon kina Daddy at Mami nung nalulugi ang kumpanya namin. Pagkukwento ni Eduardo,
at akma pa sana niyang tutulungang tumayo si Karina, ngunit mabilis na hinawi nito ang mga kamay niya. Nang makatayo na nga si Karina, ay kaagad siya nitong hinarap na may galit sa mga mata. Pakaramdam niya ay nalulusaw siya sa mga titig nito. Batig niyang labis itong nasaktan dahil sa paglilihim niya. Bakit ganyan kayong mga mayayaman? Ang liit-liit ng tingin niyo sa aming mga mahihirap. Pare-pareho lang naman tayong tao. At isa lang naman ang lumalang sa atin. Ang pagkakaiba niyo lang talaga ay marami kayong pera. At pera lamang ang mahalaga sa inyo. Pera ang sinasamba niyo. Galit na sambit ni Karina at kaagad rin niyang pinunasan ng mga luha sa kanyang mukha. Pero alam mo namang hindi ako ganun, di ba? Lahat ng ipinakita at sinabi ko sa'yo, lahat yun ay totoo. Paniwalaan mo naman sana ako, Karina. Umiling-iling na lamang si Karina dahil batig niyang wala ring patutunguhan pa ang relasyon nila at alam niyang hindi siya may pagmamalaki ni Eduardo sa mga magulang nito. At sa uli, si Sarina pa rin ang pipiliin nito. Kaya naman lumabas na lamang siya ng opisina. Napayuko na lamang siya nang makita niyang nakatingin ang mga empleyado sa kanya at ang iba naman ay nagbubulong-bulungan pa. Nagmadali siyang maglakad upang makaalis na siya sa gusaling iyon. Pero sa kabilang banda ay hinihiling pa rin niya na sana ay sundan siya ni Eduardo. Ngunit hindi na yun ginawa ng lalaki at hinayaan na lamang siyang tuluyan na makaalis. Kinabukasan ay muli siyang nagbalik sa opisina ni Eduardo. Hawak niya ang isang resignation letter. Alam niyang pwede naman siyang umalis na lamang nang walang paalam, pero nais niyang maging formal ang pag-alis niya. Natuwa naman si Eduardo nang makita siya nito na nagbalik at muli itong humingi ng tawad sa kanya. Sabi ko na't babalik ka rin eh. Sorry na talaga, love. Handa naman akong ipaglaban ka kina mami at daddy. Basta't bigyan mo lamang ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap nga ni Eduardo sa kanya at akma pa sana itong luluhod sa harapan niya nang bigla niyang iabot dito ang papel na hawak niya. Nang mabasa ni Eduardo ang resignation letter niya, ay kagad na kumunot ang noo nito at muling bumaling ng tingin sa kanya. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ka pwedeng umalis dito dahil hindi mo ako pwedeng iwan. Sinabi naman ni Karina na tama na. Huwag na nilang pahirapan pa ang mga sarili nila at tanggapin na lamang na hanggang doon na lamang ang relasyon nilang dalawa na hindi talaga pwedeng magsama ang mayaman at mahirap. Kung yan ang desisyon mo na iwanan lang ako, okay sige, I respect your decision. Pagkasabi ngang iyon ni Eduardo, ay kaagad na rin siyang umalis at umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam kung maraming nakakakita sa kanya. Ang mahalaga ay nailabas niya ang mga luhang kanina pa pinipigilan sa loob ng opisina ni Eduardo. Pag-uwi niya ay mas doon niya nailabas ang sakit at bigat na nararamdaman niya. Mahal na mahal niya si Eduardo pero niloloko lamang siya nito. Muli na naman siyang lumuha dahil sa lalaki. Noong una ay namatayan siya ng asawa at ngayon ay niloko siya. Napahinto na lamang siya sa pag-iyak nang maalala niya ang dalawa niyang anak na iniwan niya sa kapitbahay. Kaya naman pinuntahan niya ang mga ito at kinuha. Pagsapit ng gabi habang mahimbing na natutulog ang dalawa niyang mga anak, ay muli siyang umiyak. Yakap niya ang mga anak niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Humihingi rin siya ng tawad sa mga ito. Imbes na kasi naalagaan na lamang niyang mga ito, ay naging kahati pa ng mga ito sa Eduardo. Aminado siyang naging marupok siya. At nagkagusto kaagad siya sa kanyang amo at ibinigay niya kaagad ang kanyang sarili sa lalaking hindi pa niya lubusang kilala. Ngunit magsisiman siya ay huli na ang lahat dahil nangyari na ang mga nangyari at hindi na yun maibabalik pa. Napahaplos na lamang siya sa kanyang tiyan at may namumuong masamang desisyon sa kanyang isipan. Bumangon siya at nagtungo sa drawer kung saan nakalagay ang mga gamot niyang pain reliever. Itinaktak niya ang mga tablets na iyon sa kanyang palad at tinignan sandali. Hindi ka naman mapapanagutan ng ama mo, kaya mas mabuti na lamang mawala ka na lamang din. Saka lalo lang akong mahihirapan kapag ipinagpatuloy ko ang pagbubuntis ko sa'yo. Wala akong trabaho. Paano ang dalawa kong anak? Wika niya sa kanyang isipan at akma na nga niyang lalaklaki ng mga tablets na iyon nang bigla na lamang nagising ang panganay niyang anak. Ayon dito ay naiihi ito.
Kaya naman inilapag niya na muna sa ibabaw ng lamp drawer ang ilang perasong gamot. At sinamahan nga niya si Kyla sa CR. Pero nang matapos umihi si Kyla, ay hindi niya na ininom pa ang mga gamot na iyon. Ibinalik niya na lamang iyon sa lalagyan. Dahil napag-isip-isip niyang mali ang gagawin niya. Anak pa rin niya ang nasa sinapupunan niya. At kasalanan sa Diyos ang gagawin niyang iyon. Makalipas nga ang 2 linggo, ay muli siyang tumindig sa gusali, kung saan siya nagtatrabaho noon sa kumpanya nila Eduardo. Ipinangako niya sa kanyang sarili na yun na ang huling pagtapak niya sa lugar na iyon at hindi na malalaman ni Eduardo ang patungkol sa pinagbubuntis niya. Nag-apply nga rin siya sa ibang kumpanya, ngunit hindi siya natatanggap. Kaya naman ang ginawa niya ay nag-live selling na lamang siya ng mga kung ano-ano. Katulad na lamang ng mga ukay-ukay na damit, sapatos, kumot, at kung ano-ano pa. Ngunit hindi yun nag-click. Kaya naman ang ginawa niya na lamang ay umupa na lamang siya ng pwesto sa palengke. At dahil sa naisip niyang iyon, ay mas naging mabenta ang mga paninda niya. Lalo na sa mga pang-ukay-ukay lamang ang pang-budget. Hanggang sa lumaki ang kanyang tiyan at nahalata ng buntis siya. Mas lalo ngang dumami ang customer niya kaya't dinamihan niya ang pagbili ng mga paninda niya. Ngunit sa kasamaang palad, ay nasunog ang karinderya malapit sa pwesto niya. Kung kaya naman maging ang pwesto niya ay natupok rin ng apoy, maging ang grocery store na katabi lang din nila. Laking panghihinayang ni Karina sa mga nasunog niyang paninda, lalo na't ang dami pa naman niyang pinamili. Parang gumuhong muli ang mundo niya. Malapit na rin siyang manganak, tapos nasunog pa ang kinabubuhay niya. Lahat ng ipon niya ay pinabili niya ng paninda, tapos ay magiging abulang pala ang lahat ng ito. Hindi niya na alam kung papaano siyang mag-uumpisang muli. Ngayong wala na siyang kapera-pera. Wala siya sa kanyang sarili na naglakad sa gilid ng highway nang bigla na lamang siyang makarinig ng napakalakas na busina. Hindi niya namalaya na tumatawid na pala siya sa kalsada. Galit na galit ang driver ng kotse sa kanya at nakarinig siya ng masasakit na salita mula rito. Sabi ng driver sa kanya na kung gusto raw niyang magpakamatay ay huwag siyang mangdamay nang biglang bumaba ang matandang babae mula sa backseat. Nag-aalala itong lumapit sa kanya at tinanong kung nasaktan ba siya. Umiling-iling lamang siya bilang pagtugon sa matandang babaeng mayaman nang bigla na lamang may nakasingle na pinaputukan sila ng baril. Ngunit sa kasamaang palad ay si Karina ang tinamaan ng bala sa kanang braso. Nataranta naman ng labis ang matanda na si Doña Los Biminda. At kagad nilang isinakay sa kotse si Karina at dinala nila sa pinakamalapit na ospital. Walang tigil sa pagtulo ang dugo ni Karina sa braso na hawak-hawak ngayon ni Doña Minda. Panay rin ang sigaw niya sa driver na bilisan nito ang pagmamaneho at baka maubusan na ng dugo si Karina. Nag-aalala rin siya para sa ipinagbubuntis nito. Kayo na po ang bahala sa mga anak ko. Kung sakali man pong Naputo lang sasabihin ni Karina nang bigla na lamang siyang mawala ng malay. Paggising nga niya ay nasa silid na siya ng ospital. May dextrose at may blood bag pa sa magkabilang gilid niya nang biglang maalala na nabaril nga pala siya. At ang una niyang tinapa ay ang tiyan niya. Nagulat siya nang makapanyang maliit na ang tiyan niya. Kaagad niyang kinalabit si Doña Luz Biminda at nang magising nga ito ay kaagad niyang tinanong kung nasaan ang anak niya. Nasaan po ang anak ko? Huwag niyong sabihin na wala na po ang anak ko. Umiiyak niyang tanong at gusto niyang alisin ang mga karayom sa kanyang mga kamay. Kumalma ka, iha. Buhay ang anak mo. Nasa nursery siya. Nagpa siya ang mga doktor na ICS ka na lamang dahil kabuwanan mo na rin pala. Tugon nito, kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Ramdam na rin niya ang paghapdi at pagkirot ng mga sugat niya dahil wala nang bisa ang pampamanhid na itinurok sa kanya. Salamat sa Diyos at buhay ka at ganon rin ang baby mo. Patawarin mo ko dahil nadamay ka pa. Paghingi ng tawad sa kanya ng matandang donya. Doon nga niya tinanong kung bakit may gustong pumatay dito. At ang tugon nga nito sa kanya ay baka ang kalaban daw nila sa kumpanya dahil iyon lang naman daw ang may motibo para ipapatay siya. Naikwento na rin ni Karina ang patungkol sa kanya na wala na siyang asawa at ang kasama na lamang niya ay ang 2 niyang anak. Naikwento rin niya na nasunog ang inuupahan niyang pwesto kung kahit walang-wala siya ngayon
Ako nang bahala sa inyong mag-iina, iha. Pwedeng doon na kayo tumira sa bahay ko. Total ay wala naman akong kasama sa buhay. Nasa ibang bansa ang mga anak ko at may mga sarili-sarili na silang pamilya. At hindi ko alam kung may balak pa ba silang uwian ako. Kaya doon na kayo tumira hanggat kailan gusto. Kung ayos lamang yun sa'yo, iha. Napaluha naman si Karina dahil sa sinabing iyon ni Doña Minda sa kanya. Sakto rin kasi dahil nangungupahan lamang sila at wala na siyang mapagkukuhanan pa ng pang-upa. Nakitawag na rin siya rito para matawagan niya si Lalaine, ang kapitbahay niya na nag-aalaga sa mga anak niya. Ipinaalam niya rin rito ang nangyari sa kanya at sinabi niyang ito na muna ang bahala sa kanyang mga anak hanggat hindi siya nakakalabas ng ospital. Wala namang problema yun kay Lalaine dahil mabait naman ang mga bata. Ito rin ang nag-aatid sundo kay Kyla sa eskwelahan. Paulit-ulit pa siyang nagpasalamat nang iniabot niya ang cellphone ni Doña Minda. Para sa kanya ay ang matandang mayaman ang sagot sa paghihirap niya. Sunod-sunod na kasi ang kamalasang nangyayari sa kanya at ang lahat pala ng mga ito ay merong kapalit. Ilang araw nga lang siyang nasa ospital at doon na siya nagpagaling sa mansyon ni Doña Minda. Kasama niya ang 3 niyang mga anak. At bilang pasasalamat sa Doña ay nagtrabaho siya bilang kasambahay na tinanggihan pa nung una ni Doña Minda. Hindi nga nagtagal ay binigyan siya ng posisyon sa kumpanya nito at wala na siyang iintindihin pa sa kanyang mga anak dahil si Doña Minda na ang nagpapaaral sa 2 niyang anak. Itinuring na siyang parang tunay na anak at maging ang mga anak niya ay itinuring nitong parang tunay na apo. Dahil nga sa tulong nito ay kumanda na ang buhay nilang mag-iina at wala na siyang naging balita pa kay Eduardo. Nalaman rin niya na ang kalaban pala sa negosyo nito ay walang iba kung hindi ang mga magulang mismo ni Eduardo. Pero sa loob ng 4 na taon na kasama nila ito, ay hindi nila inaasahan na iiwan rin pala sila nito. Dahil si Doña Minda ay binawian ng buhay. Hindi na kasi ito nagising kinaumagahan. Labis ang kalungkutang nararamdaman ni Karina sa pagkawala ng itinuring niyang magulang. Pakaramdam niya ay muli siyang nawalan ng magulang dahil uli lang lubos na siya at nag-iisang anak lamang. Sa libing nga ni Doña Minda ay saka lamang nag-uwian ng mga anak nito at dahil umuwi na ang mga ito ay napagpasyahan niya nang umalis na sa mansyon kasama ang mga bata at ginamit niya ang mga naipon niyang pera sa loob ng 4 na taong pagtatrabaho sa kumpanya ng Doña. Nagpatayo siya ng sari-sari store at nangupahan silang muli. Sinubukan niya rin ang pagtitinda ng beauty products at iyan nga ang nagpangat sa kanila. Sa dami ng tumatangkilik sa produkto niya ay kinakailangan niya na ng mga resellers at ang produkto niyang iyon ang nagpayaman sa kanya at ngayon ay meron na siyang sariling kumpanya. Makalipas ang 11 taon, nanginginig ang buong katawan ni Kimberly habang nakatayo sa tapat ng kanilang bahay. Nasa labas siya ngayon ng kanilang gate at halos 3 minuto na siyang naroon at hindi pa rin niya magawang pumasok sa loob. Natatakot kasi siyang mapagalitan na naman ng kanyang ina na ang tingin sa kanya ay tanga at bobo. Nanginginig ang daliri niyang pinindot ang doorbell at nang mapagbuksan na nga siya ng gate ng kanilang kasambahay ay kagad na rin siyang pumasok. Pagbukas pa lamang niya ng main door ay nagtagpo na ang mga mata nila ng kanyang ina. Kagad naman siyang lumapit dito upang magmano at paulit-ulit na hinihiling na sana ay hindi maalalang itanong ng kanyang ina ang patungkol sa exam niya noong Biyernes. Good evening, Ma. Kanina pa po ba kayo dumating from office? Tanong niya rito at tumayo naman ang kanyang ina nang walang reaksyon ng mukha. Yes, how's your school? Kamusta ang exam mo, Kim? I'm sure mababa na naman ang score na nakuha mo. Madiing sabi ng kanyang ina, kung kaya't kagad siyang napayuko at muling nanginig ang kanyang katawan. Sabi ko na nga ba, kahit kailan ka talaga, bakit ba napakahina ng ulo mo? Nakakahiya ka talaga. Ang layo mo sa mga kapatid mo. Sila Criza at Kyla ay matatalino. Bukod tanging ikaw lamang ang boba sa pamilyang ito. Grade 10 student ka na, pero yung utak mo ay pang grade 1. Get out of my sight. Now! Nakaka-stress ka. Pagkasigaw nga ng kanyang ina, ay tumulo kaagad ang kanyang mga luha at patakbong tinungo ang kanyang silid. Nakasulubong naman niya ang kanyang ate Criza
at sandali lamang niya itong tinapunan ng tingin. Nagalit na naman sa'yo si Mama, no? Saad nga nito sa kanya, kaya't natigilan siya at nilingon niya ito. As usual, ate. Lagi naman eh. Kailan ba hindi nagalit sa akin si Mama? Para sa kanya, ay kailang naman ni Ate Kaylang matatalino. Ang magaling sa lahat. Nakakaingkit po kayo. Buti pa kayo ay mahal niya. Kapag pala mapuro lang utak, wala nang karapatang mahalin. Hindi ka mahal-mahal. Tugon nga niya, habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. That's not true, Kim. Lahat tayo deserve nating mahalin. Matalino man o hindi. Pero ayun ang batay ni Mama. Kahit kailan ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal niya. Sabi nila walang ina ang hindi mahal ang anak. Pero bakit si Mama? Bakit si Mama hindi ako mahal? Minsan ay iniisip ko na lamang na baka ampun lang talaga ako. No, listen to me, Kim. Hindi ka ampon. Look at yourself. Kamukhang kamukha mo si Mama. Tapos sasabihin mong ampon ka lang? Hindi nga kumibo si Kimberly at tuluyan na itong pumasok sa kanyang kwarto. Binilibag na lamang niya kung saan ang kanyang bag at kinuha ang kanyang unan at niyakap ito at doon humagulgol ng iyak. Sinasaktan rin niya ang kanyang sarili. Sinasampal-sampal niya ang kanyang muka at paulit-ulit niyang sinasabing boba siya. Hanggang sa nakatulog na nga siya dahil sa sobrang kakaiyak. Hindi na rin siya nakapagpalit ng kanyang uniforme. Nagising na lamang siya dahil sa pagyugyog sa balikat niya ng kanyang Ate Kayla. What? Natutulog ako, ate. Sabi sa akin ni Krisa, hindi ka pa raw naghahapunan dahil napagalitan ka ni Mama kagabi. Halika, kumain na tayo. Bumili ako ng paborito mo from McDo. Spaghetti, chicken, and french fries. Halika na dali. Tignan mo ang sarili mo. Hindi ka pa nagpapalit. Naka-uniforme ka pa rin. Saad nga nito sa kanya. Mabuti pa kayo ni Ate Krisa. Mahal ako. Paano na lamang kung wala kayo ni Ate Krisa? Di lalo na akong kawawa. Walang kakampi. Asus, ang bunso naming kapatid ng Wuto. Halika na, bumangon ka na riyan. Magmumug ka na at kainin mo na tong pasalubong ko. Grabe, nakakapagod at nakakatuyo ng utak ang maging law student. Grabe. Saka nga ito nag-inat-inat, sabay hikap. Inaantok na rin ako. Bumangon nga si Kim at yumakap sa kanyang Ate Kayla at umalik pa siya sa pisngi nito. Sabayan mo akong kumain, ate. Mamaya ka na matulog. Sambit ni Kimberly. Pero ngumiti at umiling naman ang kanyang Ate Kayla. At sinabi nga nitong busog pa ito dahil kumain na rin ito sa labas bago umuwi. Kung ganon, si Ate Krisa na lamang ang yayayain kong kumain nitong pasalubong mo. Pero meron rin ang Ate Krisa mo, kaya para sa'yo talaga yan. Tugon nga ni Kayla sa kanya, kaya naman mag-isa na lamang niyang kinain nito. Laking pasasalamat talaga niya dahil may dalawa siyang ate na napakabait sa kanya. Hindi man siya maswerte sa magulang na babae, ay maswerte naman siya sa kanyang mga ate. Hinintay nga lang siya ng kanyang Ate Kayla na matapos kumain at iniwan na rin siya nito dahil pumunta na ito sa sarili nitong kwarto. Nagpalit lamang ng patulog si Kim at muli na itong bumalik sa kanyang kama at nag-online na lamang muna sa kanyang Facebook account at sa kanyang kaka-scroll sa kanyang newsfeed ay nakita niyang magbe-birthday na pala kinabukasan ng kanyang kaklase na si Roxanne. Isang mahirap na estudyante na pinag-aaral lamang ng tiyahin. Medyo close naman sila nito, ngunit naiilang kasi sa kanya si Roxanne dahil magkaiba ang estado ng pamumuhay nila. Kinabukasan nga ay dumaan si Kim sa jewelry store at tumingin siya roon ng magandang bracelet na ireregalo niya kay Roxanne. Nagtataksi na lamang siya dahil sinisante ng kanyang ina ang driver niya para raw turuan siya ng leksyon dahil nga sa mababang mga markang nakukuha niya sa eskwelahan. Pero mas pabor pa yun kay Kim dahil may kailangan siyang gawin ngayon ang gusto niyang kaysa noon. Nahatid sundo siya ng driver. Nang makapili na nga siya, ay kagad niya na nga itong binayaran at bumalik sa taxi kung saan siya nakasakay. Pagpasok pa lamang niya sa classroom nila, ay si Roxanne na kaagad ang hinanap ng kanyang mga mata. Pero dahil wala pa ito roon, ay naisip niyang hindi ito papasok. Sayang naman, mukhang hindi siya papasok ngayon. Hindi ko tuloy may bibigay sa kanya ngayong araw itong regalo ko para sa kanya. Wika niya sa kanyang sarili, nang bigla na lamang niyang matanaw si Roxanne.
Kaya naman kusang ngumiti ang mga labi niya at hinintay niyang makalapit ito sa kanya. Happy birthday! Pagbati niya rito at nagulat pa ito dahil sa pagbati niya. Uy, wow! Alam mo palang birthday ko ngayon. Salamat ha. Nakangiting sambit ni Roxanne sa kanya. Oo, nakita ko kagabi yung post mo eh. Tugon nga ni Kim. Yung about sa gift? Biro ko lang yon. Pero kahit biro mo lang yon, may gift pa rin ako sa'yo. Sana magustuhan mo. Sabay dukot nga niya sa kanyang bulsa ng pahaba na kahon at iniabot iyon kay Roxanne. Totoo? Para sa akin to? Mukhang bracelet to ah. At sure ako na mahal to. Pero bakit mo naman ako naragaluhan ng ganito kamahal? Tanong nga ni Roxanne sa kanya. Dahil friends tayo at mahalaga ka sa akin. Tugon niya. Nakakatuwa ka naman. Sa dami ng mga kaklase nating mayayaman na kagaya mo, ay ako pa talaga ang ginusto mong maging kaibigan. Bakit naman hindi? Mabait ka. Saka alam kong hindi ka plastic kagaya nila. Nalaman ko na kasi ang totoong ugali nila, na mabait lang sila sa akin kapag kasama nila ako. Pero kapag wala na ako sa grupo, ako na ang pinag-uusapan nila. Nabobo raw ako at walang mararating sa buhay. Sa tingin mo, may kaibigan bang ganon? Kaya nga hindi ako nakikipagkaibigan sa mayayaman nating mga kaklase eh. Kasi alam kong hindi ko sila kalibel. Kahit sa'yo. Pero ngayon alam ko na iba ka sa kanila. Maraming salamat ulit dito ha. Sa bahay ko na ito bubuksan. Uuwi naman ako sa amin eh. Kasi doon ako ipaghahanda nila nanay. Sama naman ako sa'yo. Gusto kong marating sa inyo. Makikikain rin ako sa handa mo. Nakangiting sabi ni Kim. Nako, nakakahiya. Pangit lang kasi ang bahay namin. Bahay kubo lang yun. Kaya wag na. Bakit mo kailangang ikahiya ang bahay nyo? Saka hindi naman bahay nyo ang sadya ko roon. Ang makilala ang pamilya mo at malaman kung saan ka nakatira. Promise hindi ko husgahan ang bahay nyo. Sabay taas niya ng kanang kamay. Sige na nga. Pero simple lang ang handa ko ha. Hindi kagaya ng mga hinahanda ng mayayaman na gaya mo. Sinabi naman ni Kim na ayos lamang at kahit ano pang handa yun ay kakainin niya. Pagkatapos nga ng klase nila ay sumama na nga siya kay Roxanne pauwi. Sa jeep sana sila sasakay ngunit ang sabi ni Kim ay mag-taxi na lamang sila para mas mabilis. Bagay na hindi naman tinanggihan ni Roxanne. Maraming iskinito silang dinaanan at lahat ng nadaraanan nila ay maraming mga bata ang naglalaro. Baka sa mukha nila ang saya at kilayahan na makapaglaro sa labas. Bagay na hindi nagawa ni Kim noong bata pa siya. Sa loob lamang kasi siya ng bahay pinaglalaro at silang tatlong magkakapatid lamang ang naglalaro noong mga panahong iyon. Buti pa sila ang saya nilang naglalaro, Roxanne. Aniya habang nakatingin sa mga batang naglalaro. Siyempre mga bata pa sila, Kim. Wala pang problema. Ine-enjoy ang buhay bata. Minsan nga ang sarap bumalik sa pagkabata eh. Na ang tangi mo lamang problema ay kung papaano kang mananalo sa laro nyo. Ikaw ba, Kim? Kung may babalik pa ang mga oras sa panahon, gugustuhin mo bang bumalik sa pagkabata? Tanong sa kanya na Roxanne. Hindi na. Ayoko nang bumalik sa pagkabata. Hindi naman masaya ang childhood ko eh. Lagi na lamang akong kinokontrol ni mama. Sa kabihira akong makapaglaro. Minsan ay nagsisinungaling na lang yung yaya ko. Sinasabi niya kay mama na natutulog ako. Pero ang totoo noon, hinahayaan niya akong makapaglaro. Gusto ni mama na puro aral lang ako. Pero kahit anong pilit ko, wala talaga eh. Mahina talaga ako. Hindi ko naman na yung talino ng mga ate ko. Malungkot niyang tugon. Kaya naman inakbayan siya ni Roxanne. Hayaan mo na. Ako na ang bahala sa'yo. Kapag may quizzes tayo or exam, sabay tayong mag-review. At alam kong mahal ka ng mama mo. Hindi niya lang siguro sinasabi o pinaparamdam. Pero mahal ka noon. Maniwala ka sa akin. Saad ni Roxanne upang palakasin ang loob ni Kim. Sana nga, kasi mahal na mahal ko siya. Kahit ganoon siya sa akin. Teka, nasaan nga pala ang daddy mo? Sandaling natahimik si Kim dahil sa itinanong sa kanya ni Roxanne. Bagya pa siyang yumuko bago sagutin ang tanong na iyon. Wala, hindi ko nakita ang papa ko. Maging ang pangalan nga niya hindi ko alam. Hindi sinabi nila mama sa akin. Ewan ko ba kung bakit, pero kilala ko siya sa mukha kasi may picture siya kay Ate Kyla. Nakuha raw yun ni ate sa mga gamit ni mama. Ang sabi kasi ni mama, nung ipinagbubuntis pa lamang niya ako, ay iniwan na kami ni papa.
Pagkasabi nga ngayon ni Kim, ay kaagad ring nangilit ang mga luha niya. Nakakalungkot naman yan. Nandito na pala tayo sa bahay. Sabi ko sa iyo maliit lang ang bahay namin. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang bunso namin ay 1 taong gulang pa lamang. Inaya nga siya na Roxanne na pumasok sa loob. Maliit lamang ang bahay nila Roxanne, pero maayos at malinis naman ito. Wow, ang cute naman ang bahay nyo. Kahit maliit lang pero ang ganda. Papuri nga ni Kim nang bigla na lamang lumabas mula sa kusina ang nanay ni Roxanne. Nandito ka na pala anak. Sad dito at kagad namang lumapit si Roxanne at nagmano. Opo nay, siya nga po pala. Ito po si Kimberly, classmate ko po. Tinignan naman ng ginang si Kim magmula sa mukha hanggang sa paa. At dahil doon, ay nakaramdam ng pagkailang ang dalagita. Tita, magandang hapon po. Utal niyang pagbati at lumapit rin ito upang magmano. Napakaganda mo naman at mukha kang mayaman. Sad ng ina ni Roxanne kay Kim. Opo nay, mayaman po talaga sila Kim. Tugon nga ni Roxanne. Naku po, simple lang ang iniluto ko. Baka hindi ka kumakain ng ganong pagkain ha. Kahit ano po ay kinakain ko po. Huwag niyo po akong alalahanin. Tugon nga ni Kim na tinungan naman ng ginang na si Rosita. Kaagad namang ipinaghila ng upo ang monoblock ni Roxanne si Kim at pinaupo niya ito roon. Kim, maiwan na muna kita ha. Tutulungan ko lang si nanay na maghain ng makakain natin. Sad nga ni Roxanne na kaagad namang tinungan ni Kim. Nang makaupo nga si Kim, ay inikot pa niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Nakita niya rin ang mga larawan nila Roxanne. Isang larawan na makikita mo kung gaano kasaya ang pamilya nito. At dahil doon, ay nainggit siya. Tumayo pa siya at hinaplos ang larawan na iyon. At sinabi niya sa isip niya na sana ay kasing saya siya ng pamilya nila Roxanne. Nagulat naman siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok nga mula roon ang 2 batang lalaki. At nakatingin ito sa kanya na kaagad naman niyang initian. Bisita ka po ni ate? Tanong ng isang batang lalaki na si Miko. Oo, kaklase niya ako. Tugon nga niya at lumabas na rin mula sa kusina sina Rosita at Roxanne na may dala ng mga pagkain, gaya na lamang ng sopas, pansit at pati na rin biko. Kim, pagpasensyahan mo na tong 3 klaseng handa ko ha. Ano ka ba Roxanne? Kanina ka pang humingi ng pasensya about sa handa mo. Tingin ko pa lang, panigurado na akong masarap yan. Oo naman, masarap talaga yan. Basta't luto ni nanay. Masarap diba? Ngumiti at tumango naman si Kim. Tinanong niya rin kung wala bang mga bisitang darating. Ilang mga kapitbahay lang sa kasi tito at yung pinsan ko. Pero mamaya pa yon, saka dadalhan ko na lamang sila tita. Yung nagpapaaral sa akin na tita ko, paborito ng mga yun ng biko eh. Kakain na sana sila nang may biglang dumating. Hi my cousin, happy birthday. Oh, may magandang bisita ka pala. Hi Miss Beautiful. Sad nga ng kararating lamang na pinsan na Roxanne. Umayos ka nga Rocky. Pagsuway nga ni Roxanne sa kanyang pinsan. Bakit naman? Binati lang naman kita ng happy birthday. At binati ko lang naman itong maganda mong bisita. Oo na, sige na. Sumando ka na ng pagkain mo doon sa kusina. At baka hindi pa kita pakainin dyan eh. Sige, salamat ha. Pero bago ang lahat, can I get the name of your beautiful bisita? Che, dami mong alam Rocky. Kumuha ka na lang ng pagkain mo doon. Self-service dito. Sungit naman na itong maganda kong pinsan. Sabay pisil nga niya sa pisngi ni Roxanne. Nakatingin lang naman si Kim habang nagkukulitan ng magpinsan. Sunod ngang dumating ang tatay ni Roxanne na isang construction worker. At nang makita ito ni Kim, ay kaagad siyang tumayo at nagmano rito. Wala siyang pakialam kahit marumi at amoy pawis ang tatay ni Roxanne. Natutuwa naman ang ama ni Roxanne na si Jason dahil napakagalang ni Kim at hindi pa ito maselan. Hanggang sa nagpa siya na nga silang sabay-sabay ng kumain. At dahil maliit lamang ang lamesa, ay sasayik sila na upo at doon kumain. Nang matapos na silang kumain, ay hindi na namalayan ni Kim na madilim na pala. Hindi niya na namalayan ang oras. Pero kahit madilim na, ay ayaw pa rin niyang umuwi. Masaya kasi sa tahanan nila Roxanne. Hindi kagaya sa tahanan nila na ubod nga ng laki, pero hindi naman sila masaya. Tawa nga siya ng tawa dahil sa mga banat at mga biro ni Rocky. Kumakantong rin sa kanya ang bunsong kapatid ni Roxanne na 1 taong gulang pa lamang.
nang biglang mag-ring ang cellphone niya at nakita nga niya na ang mama niya ang tumatawag. Dahil doon ay unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Napalitan niyo ng takot at kaba. Mukhang mama mo na ata ang tumatawag ah. Sagutin mo na, Kim. Baka nag-aalala sa'yo ang mama mo. Sad na Roxanne, kung kahit napaangat ng tingin si Kim. Hindi na. Mamaya na. Para minsanang sermon na lamang pag-uwi ko. Tugon ni Kim, sabay silent niya ng kanyang cellphone at ibinalik ito sa bag. Hindi ka ba nagpaalam sa mama mo? Halaka, magagalit yun sa'yo. Nag-aalalang sambit na Roxanne. Kahit naman wala akong kasalanan sa kanya, ay nagagalit pa rin siya sa akin. Kaya sanay na ako sa kanya. Saka ito nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Sinabi naman ni Roxanne na kahit na-text man lamang niya ito upang hindi ito mag-alala sa kanya. Ngunit ayaw talaga ni Kim. At mamaya na lamang daw niya sasaluhin ang galit ng kanyang ina. Kaya naman hinayaan na lamang siya ni Roxanne. 1 oras pa nga ang nakalipas bago siya magpasyang magpatid sa labas. Paglabas nila ay may lasing sa eskinita na nadaanan sila at naghahanap ito ng away. Kaya naman natakot si Kim maging si Roxanne. Mabuti na lamang at kasama nila si Rocky. Balik na tayo sa inyo. Nakakatakot. Sambit ni Kim. Huwag kang matakot. Ganito talaga dito. Maraming tambay at naglalasing kaya sanay na kami. Hindi ka sanay sa ganito, no? Kasi mayaman ka. Walang ganito sa daanan nyo. Sad na Rocky. Tama ka, wala nga. Kaya natatakot talaga ako. Pagkasabi ng ayon ni Kim, ay bigla na lamang lumapit sa kanila ang lasing na nag-aamok ng away. At dahil sa takot ng dalaga, ay kaagad itong nagtago sa likuran ni Rocky. Uy Manong Kulas, bakit kahit lasing ka na ang pogi mo pa rin? Panguuto ni Rocky, kaya naman napangiti ang lalaking lasing. Sus, malit na bagay Rocky, pero salamat ha. Uwi ka na, ang mga pogi na gaya mo ay hindi dapat pakalat-kalat sa iskinita na to. At baka madiscover ka pa, kuhanin ka pang endorser ng shampoo. Pagbibiro na naman ni Rocky at napahawak pa sa ulo ang lalaki. Ha? Wala naman akong boka. Kalbo nga ako eh. Pero okay na rin yun, di ba? Magkakapera ako. Marami akong pambibil ng alak. Eh di happy-happy palagi. Sabay tingin nito kay Kim na nasa likuran pa rin ni Rocky. Mabuti na lamang at hindi na nito gaanong pinansin pa si Kim at umalis na nga rin ito. Kaya naman nakahinga na ng maluwag ang dalaga at nagpasalamat kay Rocky. Wala yun. Sabi ko naman sa'yo eh, na ako ang bahala sa'yo. Siya nga pala, Kim. Mag-ingat ka sa pag-uwi ha. E-text mo ako kapag nakauwi ka na. Ani ni Roxanne, sabay tapik sa balikat niya. Nakaagad rin naman niyang tinanguan. Ininatid na nga nila sa labasan si Kim at hinintay lamang nila na makasakay ito ng taxi bago sila umuwi sa kanilang mga bahay. Habang nakasakay sa taxi si Kim, ay naaalala niya ang masasayang nangyari kanina sa bahay ni Roxanne. Alam niyang masamang mainggit, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Ganon kasi ang pamilya ang nais niya, ngunit ipinagkait sa kanya ng kapalaran. Napagtanto rin niyang hindi mabibili ng salapi ang masaya at kumpletong pamilya, at hindi sa lahat ng pagkakataon ay pera ang mahalaga sa tao upang maging masaya. Ngunit napagtanto rin niyang tunay na mapanganib sa labas at ito ang laging sinasabi ng kanyang ina. Nang maalala nga niya ang kanyang ina, ay kinuha niya ang cellphone niya mula sa kanyang bag at nakita niyang naka 38 missed calls na ang kanyang ina, maging ang kanyang mga ate. Tad-tad na rin ang text ang mga ito sa kanya. Ngunit kahit isa ay wala siyang binasa sa mga ito. Sa halip ay hinihanda niya na ang kanyang sarili sa mga masasakit na salitang maririnig niya sa sarili niyang ina. Pagpasok nga niya sa subdivision ay mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya at nang akma na sana siyang magdodoorbell ay kaagad nang bumukas ang gate at laking gulat niya nang makita kung sino ang nagbukas noon. Ma? Utal niyang sambit. Ayos ka rin no? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko at ang mga tawag namin ng ate mo. Alam mo, munti ka na kaming magpunta sa police station para i-report na nawawala ka. Wala ka na talagang ginawang mabuti. Puro sakit na lang ng ulo ang dala mo sa pamilyang ito. Saan ka galing ha? Kanina pa ang uwian nyo. Saka kagabi, ginabi ka rin ang uwi. Pero hindi na kita tinanong pa kung saan ka nanggaling. Tapos ngayon ay ginabi ka na naman. Kaya wala kang natututunan eh. Kasi puro kalakwatsa. Siguro dapat na nga kitang ibigay sa ama mo
Para siya naman ang mamroblema sa'yo dahil sa katigasan ng ulo mo. Sunod-sunod na pananermo ng kanyang ina sa kanya. Napalunok naman siya sa sariling laway at tinignan sa mga mata ang kanyang ina na ngayon ay galit na sa kanya. Sige po, ibigay niyo na lamang po ako kay Daddy. Total hindi niyo naman po ako mahal, hindi ba? Na puro na lamang po yung mali ko yung palagi niyong nakikita. Kahit kailan ay hindi ko narinig o naramdaman na mahal mo ko. Puro sinahati na lamang ang pinupuri mo, ang sinasabihan mong mahal mo. Mama, anak mo rin po ako. Anak mo rin ako. Umiiyak niyang sambit at hindi nga niya napigilan ng sarili na mapagtaasan ng boses ang kanyang ina. Buti pa yung pamilya nila Roxanne. Masaya, kahit salat sila sa material na bagay. Kahit mahirap lang ang pamumuhay nila. Masaya sila kasi nagmamahalan sila. Hindi gaya sa pamilyang to. Broken family na nga. Hindi pa ako magawang mahalin ng sarili kong ina. Sabay takbo nga ni Kim sa loob ng bahay nila habang walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Hindi naman nakapagsalita si Karina at naiwan siyang nakatulala dahil sa mga sinabi ni Kim sa kanya. Hindi nga niya namalaya na tumutulo na rin pala ang kanyang mga luha. Hindi niya akalain na sasagutin siya ng ganoon ang kanyang anak sa tagal na niyang pinapagalitan nito. Ay ngayon lamang ito sumagot sa kanya ng ganoon. Ma? Kagad namang napalingon si Karina nang tawagan siya ni Kriza. Nag-away na naman ba kayo ni Kim, ma? Ma naman kasi, bakit mo naman pinagalitan ka agad? Alam mo ma, sa totoo lang kapag lagi mong pinapagalitan si Kim, matututo yan na magrebelde. Hinay-hinay naman po kasi. Pwede ba, Krisa? Huwag mo akong turuan sa pagdidisiplina ko dyan sa kapatid mo. Uwi pa ba ng matinong estudyante ang ginagawa ng kapatid nyo? Ni hindi sinasagot ang tawag at text natin. Sinong hindi magagalit doon? Tugon nga niya kay Kriza. Naiintindihan ko si Kim, Mama, kung bakit ayaw niya pong sagutin. Kasi alam po niya na kapag sinagot niya po ang tawag mo, ay pagagalitan mo lang po siya. Hayaan natin siyang maging malaya. Kapag kasi inigpitan mo siya ng inigpitan, mas lalo lamang siyang magiging pasaway. Ako na pong bahalang kumausap sa kanya. Padabog namang umalis si Karina sa harapan ni Kriza at nagtungo na ito sa loob. Napailing na lamang si Kriza at sumunod na ito sa loob at nagtungo siya sa kwarto ni Kim. Ngunit kahit nakakailang katok na siya sa kwarto nito, ay ayaw pa rin siyang pagbuksan ni Kim. Kim, mag-usap tayo. Kausapin mo naman ako please. Hanggang sa tumigil na muna sa pagre-review si Kyla at lumabas na rin siya ng kanyang kwarto at pilit na pinapabukas ang kwarto ni Kim. Kim, si Ate Kyla to. Open the door please. Ayoko. Iwan niyo na muna ako. Parang awa niyo na. Just leave me alone. Sigaw naman ni Kim mula sa loob ng kwarto niya. Kaya naman nagpasya na lamang ang dalawa na hayaan na muna si Kim. Ilang oras pa ang nakalipas at nakatulog na rin si Kim. Nakatulog na naman siya habang umiiyak. Nang masiguro naman ni Karina na nasa kanya-kanyang kwarto na sila Kyla at Krisa, ay nagtungo na siya sa kwarto ni Kim. At dahil nakalak iyon, ay bumalik siya sa kanyang kwarto upang kuhanin ang susi ng silid ni Kim. Nang mabuksan na nga niya iyon, ay nakita niyang mahimbing na natutulog si Kim habang yakap-yakap nito ang unan. Naupo naman siya sa gilid nito at pinagmasdan nito hanggang sa unti-unti nang may namumuong mga luha sa kanyang mga mata. At kalaunay tumulo na rin ito na mabilis niyang pinunasan gamit ang kanyang mga palad. Nakukonsensya siya sa mga nagawa at mga nasabi niya kay Kim. Alam niyang mali ang naging pagtrato niya rito dahil wala naman itong kasalanan sa nakaraan niya at hindi kasalanan ni Kim na mabuhay sa mundong ito. Mas lalo siyang napaluha nang maalala ang nakaraan, kung paano siyang minaliit at kung paano siyang inapakapakan ng pagkatao niya ng mga magulang nitong si Eduardo. Ma? Ano pong ginagawa mo rito? Tanong sa kanya ni Kim, kaya naman mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Wala anak. Chinek lang kita. Nakatulog ka na pala. Napatulala naman si Kim dahil muli niyang narinig na tinawag siyang anak ng kanyang ina. Ma, sorry po ah. Sorry po kung nasagot kita kanina. Hindi ko naman po yun sinasadya eh. Alam ko naman po na mali ako dahil hindi ko po sinagot ang mga tawag nyo. At napag-alala ko po kayo. Sorry po talaga ma. Paghingi ng tawad ni Kim kay Karina. Umiling-iling na lamang si Karina at sinabi niyang naiintindihan niya na kung bakit siya nasagot ni Kim at humingi na rin siya ng tawad dito. Naging emosyonal silang dalawa
at idinipa ni Karina ang kanyang mga kamay. Nangangahulog ang yayakapin niya si Kim. Lalo namang napaluha ang dalagita, pero sa pagkakataong ito ay luha na iyon ng kaligayahan. Yumakap nga kay Karina si Kim, yakap na sobrang higpit at punong-puno ng pagmamahal. At doon nga inamin ni Karina ang katotohanan kay Kim na hindi ito kilala ng tunay niyang ama dahil hindi alam ni Eduardo na buntis siya noong maghiwalay sila. Labis ang pagkabigla ni Kim nang malaman niya ang katotohanan iyon. Kagad na lamang na tumulo ang mga luha niya nang hindi niya namamalayan. Lalo na nang sabihin na Karina ang lahat na may ibang babaeng pinakasala ng tunay niyang ama at matapobre ang pamilya nito. Ganun pa man, ay hindi naman sinabi ni Karina na kumuhian niya ang kanyang ama at kung sakaling dumating ang panahon na magkita silang dalawa, ay papakilala niya ito kahit hindi siya sigurado kung maniniwala ba si Eduardo na nagkaanak sila. Patawarin mo ako, anak. Kung ngayon ko lamang sinabi sa iyo ang lahat, hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan. Kaya ang akala mo talaga ay iniwan tayo ng ama mo kahit alam niyang buntis ako. Pero ang totoo niyan ay hindi ko talaga sinabi ang patungkol sa iyo at mas pinili kong lumayo na lamang. Sinabi naman ni Kim na nauunawaan niya kung bakit mas piniling ilihim ng kanyang ina sa kanyang ama ang patungkol sa kanya. Para saan pa rin nga ba na malaman na buntis ang kanyang ina? Gayong may iba namang ding pakakasala ng kanyang ama. Kaya sa totoo lang, anak, gusto kong maging matalino ka kagaya ng mga ate mo dahil ayokong mapintasan ka ng ibang tao, lalo na yung mga matataas ang tingin sa sarili. Pero alam kong nagkamali ako roon kasi masyado kitang pre-pressure. Maling-mali talaga, anak. Magmula ngayon ay hindi na kita pipilitin na maging kagaya mo sila dahil lahat ng tao ay magkakaiba. Basta't mahalin mo lamang ang pag-aaral kahit hindi ka honor. Magiging masaya na ako doon, anak. Pagkasabi nga ngayon ni Karina ay niyakap siyang muli ni Kim at lingid sa kanilang kaalaman na pinagmamasdan pala sila ni Kyla at Krisa na kanina pa roon sa pinto. Luhaan din ang mga mata nito. Masaya sila para sa kanilang ina at kapatid na naayos na ang relasyon. Walang kasing sarap ang ganoong bagay. Madalas na ngang magkasabay kong mag-review si Kim at Roxanne. Kung minsan, ay iniimbita pa ni Kim ito sa kanilang bahay upang doon sila mag-review. Masaya rin ito para sa kanya dahil natupad na ang pangarap niyang maramdamang mahal din siya ng kanyang ina. Tuwang-tuwa naman si Kimberly nang sa mga sumunod nilang exam ay mataas na ang nakuha niyang mga scores. Napayakap siya kay Roxanne ng maigpit dahil iyon ang unang beses na mataas ang score niya. Salamat talaga, Bes, ha? Dahil sa pagtsitsika mo sa akin na ituro ang mga lessons na hirap akong intindihin. Nagpunga na. Narinig mo ba kanina? Grabe, 1 or 2 lang ang mali ko. Na dati yung baba talaga ng mga nakukuha kong scores. Pagpapasalamat nga ni Kim. Ano ka ba? Matalino ka naman talaga eh. At may tiyakang matuto pa. Napipressure ka lang talaga noon. Congrats, Bes, ha? I'm so proud of you. Mas proud ako sa'yo. Dahil dyan magme-merienda tayo after class at libre ko. Tumango naman si Roxanne at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos nga ng klase na Kim, ay inaya na niya ang kanyang kaibigang si Roxanne na magpunta sa mall para doon sila kumain. Si Jollibee nga gustong kumain ni Kim. As in, sa Jollibee talaga tayo kakain, Bes? Pwede naman akong sa fishball na lamang at kwek-kwek o hindi kaya yung squid ball para matuto ka rin kumain ng mga street foods. Saad ni Roxanne habang papasok sila sa loob ng Jollibee. Next time, magfi-fishball tayo. Masarap nga rin yun eh. Nakakain na ako noon. Akala mo talaga hindi, no? Pero sa ngayon, ang gusto ko kasing kainin ay spaghetti at chicken. Kahit pagbigyan mo na ako, Bes. Nakangiting tugon naman ni Kim kay Roxanne. Ngumiti at tumango naman si Roxanne sa kanya. Pumila na nga siya kaagad at itinuro naman niya kay Roxanne ang bakanting table kaya't nagtungo na ito doon. Lumingali nga pa siya sa paligid habang nakapila nang bigla niyang matanaw ang lalaking nakaupo sa kabilang table. Pamilyar ang lalaking ito sa kanya at iniisip niya kung saan niya ba ito nakita. Hanggang sa maalala nga niya kung sino nga ba ang lalaking iyon sa kanya. Kaya naman kaagad siyang umalis sa pila niya at nilapitan ito. Napatayo rin naman si Roxanne nang makita siya nitong lumapit sa lalaki. Excuse me po. Can I ask you po? Tanong nga ni Kim sa lalaki. Nakaagad namang nag-angat ng tingin sa kanya. Yes? Ano yun, iha? Kayo po ba si Eduardo Castillo? Oo, ako nga.
Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kasi po, ako po si Kim. Ako po ang... Dad, naka-order na po ako. Sad ng dalagita na lumapit sa kanila at hindi na naituloy pa ni Kim ang kanyang sasabihin. Batid ni Kim na hindi sila nagkakalayo ng edad nito. Napatulala na lamang siya nang bigla siyang tapunan ng tingin nito. Sino po siya, Daddy? Ay, sino ka nga ba ulit, Iha? At bakit mo nga pala ako kilala? Tanong muli nito sa kanya. Mabilis namang nangilid ang mga luha niya habang nagpapapalit-palit ng tingin sa dalawa. Wala po. Kalimutan niyo na po ang sinabi ko. Sorry po sa abala. Tugon nga ni Kim, saka siya lumabas at sumunod na lamang sa kanya si Roxanne. Bes, wait. Anyari ba? Bakit bigla ka na lamang umalis? Nag-aalalang tanong ni Roxanne sa kanya, ngunit tila wala siyang naririnig at nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. At nang hindi na nga niya makayanan ang bigat na kanyang nadarama, ay huminto na siya sa paglalakad at humarap kay Roxanne habang punong-puno ng mga luha ang kanyang mga mata. Hala, bakit ka umiiyak? Ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak? Sino ba yung lalaki na nilapitan mo? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya, ngunit kahit isang salita ay walang lumabas sa kanyang bibig. Bagkus ay niyakap na lamang niya ang nag-aalala niyang kaibigan. Sige lang, iiyak mo lang yan. Kapag ready ka nang sabihin sa akin ang lahat, ay sabihin mo lamang sa akin. Handa akong makinig sa'yo. Kaibigan mo ako. Sad ni Roxanne sa kanya habang inahagod nito ang kanyang likuran. Yung lalaking nilapitan ko kanina, siya yung papa ko. Pagkikwento ni Kim, na ikinabigla naman ni Roxanne. Sinabi pa ni Roxanne sa kanya na kung iyon ang ama niya, bakit hindi siya nito kilala? Dahil hindi niya alam ang patungkol sa akin. Ang sabi sa akin ni Mama, hindi raw alam ni Papa na nabuntis niya si Mama. Dahil nung sasabihin daw ni Mama na buntis siya, ay doon naman daw niya nalaman na may fiancé na pala si Papa. Sa madaling salita, bastarda lang ako, Roxanne. Yan ang masakit na katotohanan. Sina Ate Krisa at Ate Kyla ay kapatid ko lang sa ina. Hindi naman na nakapagsalita si Roxanne sa isiniwalat ni Kim sa kanya. Hanggang sa makalabas nga sila ng mall, ay kapwa pa rin sila tahimik. Nagpa siya naman si Kim na sa ibang fast food na lamang sila kumain. At habang hinihintay nga nila ang order nila, ay inakbayan siya ni Roxanne. Basta Bes, nandito lang ako ha. Lagi mong tatandaan yan, hindi ka nag-iisa. Salamat Bes. Alam mo sa totoo lang, nakakaingit talaga yung merong tatay kagaya mo. Kasama niyo sila sa bahay. Lagi kong tinatanong noon kung ano kaya ang pakiramdam ng may ama. Masaya kaya? Masaya ang may kasamang tatay, Bes. Pero hindi lahat ay masaya na kasama nila ang tatay nila. May mga tatay kasi na sanggero at sugarol. Kaya walang katahimikan na pamilya nila. Kaya masasabi kong ako, maswerte ko kasi responsable at mabait ang tatay ko. Ang wish ko ay makilala ka ng papa mo. Tapos bumawi siya sa mga pagkukulang niya sa'yo. Sana nga. Maikling tugon ni Kim at kinuha na nga niya ang in-order niyang pagkain nila ni Roxanne. Hanggang sa makauwi nga siya ay laman pa rin ng isipan niya ang nangyari sa loob ng Jollibee. At hindi niya alam kung sasabihin pa niya sa kanyang ina ang patungkol sa bagay na yon o itatago na lamang niya yon. Bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Kim? May problema ka ba? Bakit parang kanina ka patahimik? Tanong nga ni Karina sa kanya na napansin din pala ang pagiging tahimik niya. Wala po, Mama. Parang masama po kasi ang pakiramdam ko. Magpapahinga na lamang po muna ako. Bukas na po akong umaga kakain. Tugon nga niya at hindi niya masabi ang totoo. Tell me anak, mama mo ko. Alam kong meron kang problema kasi nararamdaman ko yun. Kagad namang tumulo ang mga luha niya pero mabilis niya rin itong pinanasan. Sabi ko na nga ba na may problema ka? Go ahead anak, sabihin mo sa akin. Nakita ko po kasi kanina si Papa sa Jollibee. Kagad namang nagulat si Karina sa sinabi ni Kim sa kanya. What? Sigurado ka bang Papa mo ang nakita mo? Paninigurado ni Karina. Opo, dahil tinanong ko po siya kung siya pa si Eduardo Castillo. Tinanong pa nga niya ako kung sino daw po ako at kung papaano ko raw po nalaman ang pangalan niya. Nung magpapakilala na po sana ako, na anak niya po ako, ay bigla naman pong dumating yung anak niya. Napakasakit po ma. Ang sakit-sakit po na hindi niya po ako kilala. Inggit na inggit po ako sa anak niya. Buti pa siya ay kasama niya si Papa. Emosyonal na pagkukwento ni Kim kay Karina. Tumayo naman siya upang magpunta sa likuran nito
upang yakapin ito. Sinabi nga niya na kung sakaling magkita sila nitong muli ay huwag niya na itong lapitan pa at mas lalong huwag nang magpakilala pa. Sinabi rin niyang hindi nila kailangan sa buhay nila ang tunay nitong ama at mas mabuti nang hindi siya nito makilala. Tinunguhan naman niyo ni Kim kahit hindi siya gaanong sang-ayon sa nais ng kanyang ina. Muli namang bumalik sa upuan si Karina at sinabing ipagpatuloy na nila ang kanilang pagkain at maya-maya nga lang rin ay dumating na sina Kyla at Krisa at nagsabay-sabay na nga silang kumain. Nakatayo ngayon si Kim sa labas ng gusali na pagmamay-ari nila Eduardo. Nakatanaw nga siya mula sa labas. May bala kasi siyang doon magtrabaho pagdating ng panahon. Pero hindi siya magpapakilala kung sino nga ba siya. Nang bigla na lamang may humawak sa kanyang balikat. Kaya naman mabilis niya itong nilingon. Isang matangkad na lalaki yon. At nanlaki ang mga mata niya nang mamukhaan niya ito. Mabilis rin siyang yumuko kaagad at saka umalis. Ngunit sinundan pa rin siya nito at pilit siyang pinapatigil sa paglalakad. Nang bigla niyang maalala ang sinabi ni Roxanne sa kanya, nakarapatan rin ng kanyang ama na makilala siya bilang anak at nananalitay sa kanyang dugo ang pagiging Kastilyo. Kaya naman huminto na nga siya sa paglalakad at mabilis na lumingon sa lalaking sumusunod sa kanya na walang iba kung hindi ang kanyang ama. Last month, nagkita na tayo sa Jollibee, di ba? Hindi ko makakalimutan ang mukhang yan dahil ang laki ng pagkakawig niyo ng dati kong minahal at nagtataka ako kung bakit mo ako kilala. Tumingila naman si Kim upang pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit kahit anumang gawin niya, ay tuluyan pa rin itong tumutulo. Kung kaya't mabilis na lamang niya itong pinunasan. Ulitin ko ang tanong ko, Iha. Paano mo akong nakilala? Hindi na po importante, sir, na malaman niyo po kung paano kitang nakilala. Sorry po sa pag-aabala. Kaya lang po ako pumunta dito dahil napadaan lang po ako. Pagsasinungaling ni Kim, bagamat hindi naman kumbinsido si Eduardo sa naging tugon niya. Kailangan kong malaman kung paano mo akong nakilala. Karina Reyes, do you know her? Kilala mo si Karina? Bakit? Don't tell me anak niya. Ikaw bang panganay o pangalawa niyang anak? Ba't imposible? You look young. Parang nasa edad 15 or 16 ka pa lang. Mga ganyang taon kami nung magkahiwalay kaming dalawa. Kilalang kilala ko talaga siya, sir. Because I'm her daughter. Ang bunso niyang anak. Anak niyo ako. Ano? Are you happy now? Nasabi ko na ang totoo. Pero kung hindi mo ako paniniwalaan, it's okay. Sa katunayan po, na-expect ko na po talaga yan. What? Nagkaanak kami ni Karina? Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit kanya itinago sa akin sa loob ng napakahabang panahon? Para saan pa po ba? Hindi po ba't may pakakasalan na po kayo noong panahon yon? Kaya nga nag-decide na lamang po si Mama na ilihim ang totoo. Saka paano pa niya sasabihin? Puro masasakit na salita raw po ang sinabi ng mami mo sa kanya. Pagkasabi ngang iyon ni Kim, ay kaagad siya nitong niyakap at ikinagulat niya. Humingi rin ito ng tawad sa kanya. At kung nalaman lang daw sana nito ng maaga na buntis nga si Karina, ay paglalaban daw sana niya ito, kahit ang kapalit pa noon ay ang mana at ang posisyon niya sa kumpanya. Nasaan ang mama mo? Gusto ko siyang makita at makausap. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Ngunit sinabi nga ni Kim na ayaw siya nitong makita at baka magkagulo lamang kapag isinama niya ito. Subalit nagpumilit si Eduardo at nais talaga niyang magkita silang dalawa ni Karina. Kaya wala nang nagawa si Kim kung hindi ang pumayag na lamang sa nais nito. Sumakay sila sa kotse ni Eduardo at nagtungo sa bahay nila. Pagdating roon nila Kim ay wala pa si Karina. Tanging ang dalawang kasambahay lamang ang naroon. Tahimik naman si Eduardo na iniisa-isang tignan ng mga larawan nila Kim na nakadisplay sa living room. Nang bigla nilang marinig ang pagbusina ng sasakyan mula sa labas ng gate at patid ni Kim na si Karina nga ang dumating. Wait lang po ha. Dito ka na po muna. Ako na lamang po muna ang lalabas para siguraduhin kung si Mama na nga ba yun. Tumango naman kaagad si Eduardo at mabilis ngang lumabas si Kim kasabay ng kanilang kasambahay na si Loleng. Pagbukas nga ng gate ay nakaramdam ng kaba si Kim nang masiguro niyang si Karina nga yun. Hindi niya alam kung paano niyang sasabihin na nasa loob ng pamamahay nila ang lalaking kinamumuhian nito. Kanina ka pa ba dumating anak? Kanino pala yung kotse na nasa labas? May bisita ba tayo? May manliligaw ka na ba? Kaagad na tanong nito sa kanya
pagkababa ng sasakyan. Grabe naman ma, manliligaw talaga. May ano po kasi, may taong gusto kong makausap. Kagad namang nagtaka si Karina kung sino ang taong tinutukoy ni Kim na gusto siyang makausap. Hindi na nga siya nagtanong kung sino ba yon. Mabilis na lamang siyang pumasok sa loob at natigilan siya nang magtagpo ang mga mata nilang dalawa. Kaagad na nagsulubong ang mga kilay ni Karina nang makitang nakaupo sa couch si Eduardo. What are you doing here? Kim, ano ito? Bakit nandito tong lalaking to? Galit na tanong ni Karina. Nagtataka rin naman ang dalawang kasambahay kung ano bang nangyayari. Pero dahil ayaw nilang mapag-initan sila ni Karina, ay nagtungo na lamang sila sa kusina. Hindi ba't napag-usapan na natin to na hindi ka magpapakilala sa kanya? Pero bakit siya nandito? Karina, huwag mong pagalitan ng bata. Ako ang nagpumilit na magpunta rito dahil gusto kitang makausap. Ayaw talaga niyang isama ako rito. Pagsingit nga ni Eduardo. Yun naman pala eh. Bakit ka pa nagpumilit? Ayaw kang isama dito. Dahil gaya ng sinabi ko, ay gusto kitang makausap. Alam ko na ang totoo, na anak natin si Kim. Sana sinabi mo sa akin ang totoo na buntis ka pala noon. Para ikaw ang pinakasalan ko at hindi si Sarina. Natawa naman ng mapakla si Karina, saka siya lumingon kay Kim. Hindi na kailangan, Eduardo. Mas okay nang mag-isa ko siyang binuhay kaysa makasalamuha niya ang mga matapobre mong ina. Hindi ko makakalimutan na tinawag niya akong linta. Na manggagamit lang daw, na dumidikit sa kaya niyong mayayaman para guminhawa ang buhay. Inamin kong nagkamali ako noon na nakipagrelasyon ako sa'yo. Kaysa intindihin na lamang ang mga anak ko. Pero isa lamang ang hindi ko pagsisisihan. Na isinilang ko itong si Kim na muntikan ko nang ipalaglag noon dahil sa sakit at galit na nararamdaman ko noon para sa'yo. Kaya't makakaalis ka na. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ngunit hindi nagpatinag si Eduardo sa sinabing yun ni Karina sa kanya. Lumapit pa rin siya rito sabay luhod. Kaya naman napatakip ng bibig si Kim sa ginawa ng kanyang ama. Tumayo ka riyan, utos ni Karina habang nakaluhod si Eduardo sa kanya. Patawarin mo sana ako, Karina. I'm so sorry. Naging sunod-sunuran ako kina mami at daddy. Nung magkahiwalay tayo, sobra akong nasaktan. Pero aminado akong hindi na kita hinanap dahil alam kong ayaw mo na talaga. Pero walang araw na hindi kita naalala. Nung araw ng kasal namin ni Sarina, ikaw ang laman ng isip ko. Sana ikaw ang babaeng pinakasalan ko at hindi siya. Hindi naging masaya ang pagsasama namin dahil hindi ko siya mahal. 4 na taon akong nagtiis na kasama siya sa isang bubong. At nang mapatay si Daddy, doon na ako nag-decide na makipaghiwalay kay Sarina. Pagkakwento ni Eduardo. Pero nagkaanak po kayo. Sad naman ni Kim, kaya't nabaling ang atensyon nilang dalawa rito. Kagad namang inilingan niya ni Eduardo at sinabing hindi sila nagkaanak dahil ang dalagitang babae na lumapit noon sa kanya ay anak lang ng pinsan niya na siya mismo ang nagpalaki at nagpaaral, kaya't Daddy ang tawag nito sa kanya. Dahil doon ay muling tumulo ang mga luha ni Kim. Ang buong akala talaga niya ay kapatid niya yon. Bigyan niyo sana ako ng pagkakataon na bumawi sa inyo at itatama ko ang pagkakamali ko noon. Kung walang ibang tumatay yung ama kay Kim, magpakasal na tayo, Karina. Diretsa ang sabi ni Eduardo na ikinabigla ng mag-ina. Gustong gusto yun ni Kim. Ngunit ayaw ni Karina. Ayon dito ay masaya na siya na ang mga anak niya lamang ang kasama niya. Matanda na siya para sa kasal na inaalok ng dati niyang kasintahan. Ngunit sa pagpapumilit ni Kim na gusto niyang makasama ang tatay niya sa isang bubong, ay napilitan na ring pumayag si Karina alang-alang sa kagustuhan ni Kim. Dahil doon ay napakasaya nga ng dalagita. Dahil ang pangarap niyang makasama ang kanyang ama ay nangyari na nga. Ipinakilala rin siya ni Eduardo kay Doña Amanda na nung una ay hindi naniniwala na apo niya si Kim. At bilang patunay na mag-ama nga talaga ang dalawa, ay nagpa-DNA test nila. Nang malaman nga ni Doña Amanda na apo niya talaga si Kim, ay doon pa lamang lumambot ang puso nito. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad at sobra-sobrang pagmamahal ang ibinigay niya rito, lalo na't nag-iisa niya itong apo, ang nag-iisang tagapagmana. Kung ano-anong mga material na bagay ang binili ng matandang Donya para lamang maipadama na mahal niya ang kanyang apo. Ngunit hindi materialistic si Kim. Tunay na pagmamahal at pagtanggap lamang sa kanya ay ayos na. Humingi rin si Doña Amanda ng tawad kay Karina at ibinigay ang basbas nito
para sa nalalapit na kasal ni Karina at Eduardo. At nang maikasal na nga ang dalawa, ay nagpakaama si Eduardo kina Kyla at Risa. Dahil ang totoo ay uhaw rin ang mga ito sa pagmamahal ng isang ama dahil maaga nga silang iniwan ng kanilang tunay na ama. Naging maayos ang lahat, nagkapatawaran at muling binuhay ang naudlot noon na pagmamahalan. At ang pangarap ni Kim na magkaroon ng masaya at buong pamilya ay nangyari na nga talaga. Sa ngayon ay kolehiyo na itong si Kim. Hindi man sila pareho ng pinapasukang universidad ni Roxanne, ay madalas pa rin naman silang nakikita at nagkakasama. Dahil para kay Kimberly, ang tunay na magkaibigan ay hindi nag-iiwanan. Marami mang hirap at pagsubok na dumating sa ating buhay, huwag pa rin tayong mawalan ng pag-asa. Dahil pasasaan ba't magiging maayos rin ang lahat at ang inaasam-asam nating pagmamahal at kapayapaan ay ating ring makakamtan.